Ayan, umagang kay ganda pong muli sa ating lahat. At nandito naman po ako sa isang area ng aming gulayan sa paaralan, kung saan ay gagawin po natin ang transplanting method. Sorry pala. Sorry, ang gagawin pala po natin is direct seeding method. Ayan po. At magtatanim po tayo ng mga okra. So last time po ang nakatanim dito ay mga kamatis at sitaw. So gawin po natin yung crop rotation. Tanim tayo ngayon ng okra. Tapos pagpalitin natin dun sa area na doon na kung saan nakatanim dati ang okra, doon naman natin itanim ang ating mga eggplant at mga kamatis. Ayan. At saka sili po. Ayan. So thank you for watching. Manood po kayo sa akin hanggang sa dulo sa aking video o reels. Ayan. Huwag kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel, ang Maestro Panaderong Gala. At ayan, shoutout po muna natin ang ating partner mula sa NUPA program ng DA Calabarzon. Ayan, ito itatanim na po natin ang ating mga seeds na okra. So dyan lang po kayo hanggang sa dulo, panoorin niyo po ako at nawa ay mag-enjoy kayo habang ginagawa ko dahil hindi pa po mainit. Ayan hindi pa po mainit, mamaya mainit na yan. So gagawin po natin ay direct seeding method. Ayan, sa mga na-engage po sa ating pagtatanim, paghahalaman, pagugulayan, ayan, panoorin nyo po ako hanggang sa dulo. So ito po, dahil po siya ay may mga plastic mulch na at ayan, so medyo yung lupa ay bubuhaghagin po natin para mag-penetrate yung mga roots, mga small roots po ng ating mga itatanim na mga gulay. Ayan, po. Ayan, so ayan po nabungkal na natin. Then pag tumubo na po sila, dagdagan na lang po ulit natin sila ng fertilizer, organic fertilizer. So gawin ko na po muna ito. Ayan, lagay po natin yung camera dito. Patayuin natin para tayo ay makita habang sinasagawa po natin ang direct seeding method. Ayan ayan, dito muna tayo sa okrahan. Ayan, so para mabilis ako ayan, so gagawin po natin, usually po ay isang buto, pero gagawin ko pong tatlo para kung sakali yung isa ay hindi tumubo, may dalawa pa. At wag po masyadong malalim. Ayan, takpan lang po natin ng konti yung mga seeds. Ayan, so pangalawa tayo. Gawin natin ng isang straight muna pag ganon para hindi tayo malito. Ayan, lilinisin din po natin. Ito po ay may mga kanya-kanyang butas na. Bukay lang po tayo ng konting lalim at ilagay po natin yung gagawin ko na pong tatlong buto para siguradong may tutubo dun sa tatlo. May bulok. Pwede natin yung mga damage na seeds. Buhagag na ang lupa. Ayan. So ganito lang po talaga ang gawain ng mga magsasaka. Ayan, konting tabon lang natin ang lupa, huwag masyadong malalim. Ayan, huwag masyadong isasagad. Simulan ko na po ito hanggat hindi pa mainit dahil mamaya mainit na. Ayan, konting takip lang po natin. Ang gagawin ko po dito, ayan, lahat po ay okra yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na garden plot. Para tayo ay may pang sapaw na sa sinaing. Konting tapon lang. Ayan. Lagay natin yung ating camera dito para tayo nakikita. Ayan.
So ang okra po, kasi ang okra ay lumalaking halaman, kaya yung distance po ng bawat isa, ayan, sakto lang naman po yan. Then sa gitna po, dahil ito po ay tatlo ang butas na tapat-tapat, hindi ko na po tataniman yung gitna. Pwede po nating itanim na intercropping ay pwedeng mustasa, labanos, pechay, or lettuce, para hindi sila maglabanan. Kasi kung itatanim natin dito ay kamatis, lumalaki din po yung kamatis, kaya sakto lang po sa bawat pagitan, sa dalawa, sa gilid natin itatanim yung okra. Ayan. Buhagagin po muna natin yung lupa, yung pagtataniman natin, dahil ayan, para yung mga small roots, yung mga maliliit pang ugat ng halaman na tutubo ay mag-penetrate pa ilalim. Kahit malilim po ay pinagpapawisan ng inyong lingkod. Normal, masarap pagpawisan. Ayan. Konting takip lang po ng lupa. Then mamaya pag natapos ko na po ito lahat, syempre para po ma-absorb at mabilis ang germination, didiligin po natin yan. Ganun lang po kasimple. Hintay po tayo ng mga 2-3 araw, 4. Sigurado may tutubo na dyan. Ayan. Uulitin ko pong muli. Ayan, baka sabihin ng mga nakakapanood, wala nang ginagawa si sir. Nagatanim na lang, nagatanim pawisan. Ito po yung ginagawa ko po bago pa ako magsimula ng klase. Ayan. Dahil maaga pong pumapasok ang inyong lingkod sa paaralan. Ayan. Unang-unang ginagawa ng inyong lingkod, tayo po ay nagsaset up ng sound system para sa ating flag ceremony. Then after po nito, after ng flag ceremony, yan, dito na tayo sa gulayan. Kasi po ang time ko po ay nag-i-start normally ay mga 9 AM. Ayan, so bago po ako magsimula ng klase, ito po muna ang ginagawa ko. Then sa hapon, pag uwian na, daan pa rin po ako dito para mag-monitor sa gulayan. Ayan. Ito po yung aking paraiso. Joke lang. Paraiso. Ayan. Kasi po sabihin lang, hindi bagat dyan ay maestro. Ba't yun ay nagkatanim lang? Wala yatang klase. Ito po. Ayan. Dahil po kami ay departmentalized, and then yung yung schedule po namin ay iba't iba. Kaya ito po, yung free time ko, siyempre nakapag-prepare na po tayo para sa ating lesson. Yung free time ko na hindi pa sumasapit yung oras ng aking klase ng time, ay ginugugol po natin dito sa gulayan. Ganyan ko po kamahal ang ating gulayan sa paaralan. Kaya shout out sa mga gulayan sa paaralan coordinator or focal person na kagaya ng inyong lingkod. Sabi nga, kapag mahal mo ang ginagawa mo at nag-e-enjoy ka, sigurado, ayan, magtatagumpay. Maganda ang result. At maganda rin pong pagpawisan sa umaga. Exercise ko na po ito palagi. Ayan. Ilinisin din po natin. Ayan. Sasabihin ng iba, paano yan sir? Pawisan ka na pagka nagklase ka.
Kaya po ako nagdadala ng extrang damit, mga working clothes, para hindi naman ako pagpawisan doon sa aking uniform o barong. Ako naman po na magbubungkal tayo ay nakabarong tayo. Diba? Kaya always po ako may dalang extrang damit. Ayan. Tulo, tagagtak na ang pawis. Ayan. So, natapos na po natin yung isang side. Yung gitna po niyan, hindi ko natataniman itong, hindi ko natataniman ng okra. Or, pwede po natin taniman ito ng labanos. Intercropping na sinasabi natin. Simulan ko na dito sa kabilang dulo para, ayan, natapos na tayo. Sa isang plat lang. At medyo madahon na. Daming dahon. Alisin natin. Baling natin ng konti ang ating camera. Ayan, huwag kang babagsak. Nagalit si boss. Naririnig nyo po yung, ayan, mga kasamahan ko nagtuturo sa mga ibang grade level. Ako nandito pa at nagtatay. So ang ginagawa ko po ngayon ay direct seeding method. So kapag nag-sprout na po siya ng 2 hanggang 3 araw, 4, 5. Kapag po nakita ko na lumabas na yung true leaves, lumabas ng itinanim kong okra, saka po tayo mag-a-apply ng fertilizer, organic fertilizer. Ayan, dyan lang po kayo at panoorin nyo po ako hanggang sa dulo. Ayan, kung gusto nyo pong matuto at may mga informasyon na nais maunawaan sa pagtatanim, ayan, panoorin nyo lang po ang inyong lingkod, ang Maestro Panadero. Kaya nga Alice, panoorin nyo po ako hanggang sa dulo. Thank you for watching and God bless us always. Tuloy ko lang po ito. Ayan, takpan natin ng konti. Basta lagi po huwag masyadong malalim. Kasi po pag sobrang lalim yan, tendency ng buto, ng seeds, hindi na yan tutubo. Dahil natakpan na ng masyadong malalim na lupa. Kaya konti lang. Sabi nga po, kung gaano kalaki yung seeds natin, doble lang po yung hukay o lalim ng yung bubungkal mo sa lupa para itanim. Ayan. Ang pinakalas pong tanim dito ay pipino. Ayan. Ganyan po tayo, nagka-crop rotation po tayo. Ayan. Isa po sa mga best practices ng aming gulayan sa paaralan ay pinapractice po natin ang crop rotation. Ibig sabihin po ng crop rotation, doon po sa taniman ay pinaiikot po natin yung iba't ibang halaman. Para po, ayan, ano pong kagandahan ng may crop rotation? Para po yung inog ng mga, kung sakaling magkaroon ng peste or insekto, hindi magtuloy-tuloy. Dahil kung same pa rin ang halaman ang itatanim, same pa rin po ng mga insekto na sumisira sa pananim ang dadapo. Ayan. Oh, may natutunan na naman kayo sa inyo. Sa haba ng panahon, joke lang. Ano yung mahaba sa? Sa tagal po ng panahon na ang inyong lingkod ay nagsilbi bilang gulayan sa paaralan coordinator. Ayan na po ang patunay. Ang aking mga karanasan at natututunan sa mga trainings and seminars ay pinapractice pa rin natin. Ayan. Dito naman tayo sa kabila. Ayan.
Oops. Ayan. Ayan. Tagaktak na ang pawis. Sabihin niya may ano ka uto eh. Ayan o, ang lambot po ng lupa. Bubuhagagin lang po natin. Tapos lalo pang bubuhaghag po yan kapag nilagyan po muli natin ng fertilizer yan. Pataba. Don't panic po, we're organic. Kami ay organic. Hindi po kami gumagamit ng mga chemical na pataba or insecticide dito. Kaya masasabi ko pong safe na safe ang aming mga produce, ang aming mga gulay, prutas. Ayan. Don't panic, it's organic. Ayan. At ini-encourage ko rin po ang lahat na kahit sa ating tahanan po ay magkaroon po tayo ng sariling tanim para may sarili po tayong produce. Ayan. Para po sigurado nandun po yung food security natin, food safety, para sigurado malinis, ligtas yung ating lulutuing mga gulay at pagkain. Ayan. So sana po ay nag-enjoy kayo dyan habang sinasagawa ko po ang direct seeding method. Ayan. Direkta pong itinatanim ang mga buto sa, ayan, malapit na tayong matapos sa isang plot. Direct seeding method, direct nating tinatanim yung mga seeds sa kanilang mga lupang taniman. Dalawang paraan po yun ang pagtatanim: transplanting and direct seeding method. So ang ginagawa ko po ngayon is ayan, direct seeding method. May mga advantage po yan. Advantage and disadvantage. Ang kagandahan po ng direct, parang yung 45 days po ng lettuce, direkta na po silang tutubo dyan sa kanilang sa lupang taniman. Hindi na po siya gagalawin. Unlike po sa transplanting, nasa seedling tray siya. Then kapag nagkaroon ng 3 hanggang 5 dahon, lumabas na ang true leaves niya, itatransplant na po sa permanenteng taniman. Ang kagandahan naman po ng transplanting, monitor po natin, nakikita po natin yung 100% germination ng mga itinatanim nating seeds or yung mga gulay o buto. Unlike po dito, hindi pa po sigurado na yung 3 buto na to ay totally tutubo. Pero kapag nakita po natin na may mga tumubo na tapos yung ibang kasama nila ay hindi pa tumutubo, 2 hanggang 3 araw higit pa doon sa kasabay na tinanim, magre-replant o maglalagay po tayo ng panibago mga seeds. So yun po ang disadvantage ng direct seeding method. Ang disadvantage naman po ng transplanting, pag hindi po natin na-handle ng maayos yung pagta-transplant natin ng halaman at hindi natin ginawa sa hapon, pagpalubog na ang araw, maaari pong mamatay o malanta yung mga halaman. O ayan, may natutunan na naman kayo. Salamat po sa panonood. Sana po ay binigyan nyo po ng oras yung aking reels, yung aking mga informasyon na ibinabahagi. So wag po kayong masawa sapagkat marami kayong matututunan at mararanasan sa inyong lingkod, ang Maestro Panadero. Thank you for watching and God bless us always. Ituloy ko lang po yung ginagawa ko para tuloy-tuloy tayo. Muli, ito po ang inyong lingkod, ang Maestro Panadero. Sasabing para mapagpalang araw, ingat po tayo palagi and God bless us always. Thank you for watching and God bless. Shout out pala sa ating mga kagulay, mga ka-agri, mga kasaka at sa ating mga stakeholder mula sa NUPAP program sa DA Calamba City. Ayan. Sa aking mga buong pamilya, shout out din sa aking may bahay at syempre sa ating Panginoon. Thank you Lord for all the blessings. Thank you for watching and God bless. Tuloy ko lang po ito. Marami pa. So ayan po, nakaka-isang plot pa lang tayo. So meron pang 5 naka-line up. Muli, ito po ang lingkod, ang Maestro Panaderong Gala. Pawisan na nagsasabing mapagpalang araw, ingat po tayo palagi and God bless us always. Ayan po, nasa isang area po tayo ng mga solanaceous ng aming gulayan sa Paraná. Thank you for watching. God bless. Share na yan at mag-follow na. Thank you for watching.